tila hindi lang pala ang sasakyang pandagat ng Pilipinas ang ginamitan ng laser ng bansang China, kundi maging ang isa sa pinaka-high-tech na barko ng Amerika na USS Preble ay hindi rin nakaligtas. Ang nasabing Navy destroyer ng US na may bow number DDJ-88 ay naglagyag ng mga karapatan at kalayaan sa West Philippine Sea, malapit sa pinagtatalo ng Spratly Islands alinsunod sa internasyonal na batas at freedom of navigation. Ang passage na ginawa ng USS Preble, isang early-born ligtas destroyer, ay humahamon sa mga pagigpit sa innocent passage na ipinapataw ng People's Republic of China, Taiwan at ng Vietnam na may claim sa Spratly Islands. Tinawag ng hukbong dagat ang unilateral na pagpapataw ng anumang autorisasyon o paunang abiso na kinakailangan para sa naturang pagpasa na labag sa batas. Ayon sa naging pahayag ng ilang mga pangunahing state media sa China na kontrolado ng gobyerno, sinabi ng mga ito na naging matagumpay ang kanilang pagtataboy sa mga barko ng Pilipinas at ng US gamit ang kanilang high-energy thermal laser at pagpapakita ito na sila ang tunay na nagbabay-ari at may karapatan sakop ng kanilang 10-dash line. Kinumpirma din ito na sandatang lakas ng Pilipinas at ng mga foreign media na ginamitan ng isang Chinese missile boat ng laser ang sasakyang pangimpapawid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at isang barko nito na dato pagbuhaya na naging dahilan sa pansamantalang pagkabulag ng ilan sa mga crew nito. Samantala, hindi bababa sa 5 tauhan ng Estados Unidos ang nasugatan sa isang pag-atake laban sa isang base militar sa bansang Iraq, sinabi ng mga opisyal ng US sa gitna ng tumataas na tensyon kasunod ng pagpapatalsik sa rehimeng Bashar al-Assad at pagpatay noong nakarang Oktubre sa mga matataas na membro ng Hamas at Hezbollah. 2 Katyusha rocket ang sumabog sa airbase ng Ain al-Assad sa Western Iraq noong Martes, sinabi ng 2 Iraqi security sources sa Reuters News Agency. Sinabi ng isa sa mga otoridad sa Iraq na tumama ang mga rocket sa loob ng nasabing base militar. Hindi malinaw kung ang pag-atake na ugnay sa mga banta ng Iran na gumanti sa pagtulong ng US na mapatalsik si Syrian President Bashar al-Assad at sa pagpatay sa pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Ang mga opisyal ng US na nakipag-usap sa mga media sa kondisyon na hindi magpakilala ay nagsabi ng isa sa mga Amerikano ay malubang na sugatan. Samantala, binanggit ng Associated Press na ayon sa US Defense Department na aabot sa 7 tauhan ng mga militar at sibilyan ang nasaktan sa nasabing pag-atake.